Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So pag-usapan natin no, yung sinalang na na witness kahapon. Mukhang may mga pasabog ah. Wala hindi to political ha. Kung ano lang 'yung nangyari dun sa impeachment trial. 'Yun lang pag-uusapan natin, walang kampi na hindi magagawa ni BP Sara 'yan. Ito sa sa nangyari lang kahapon. Unusual o hindi pangkaraniwan ang ginawang pag-withdraw sa bangko ng mga tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Bukod kasi sa laki ng halaga, cash ang ginawang withdrawal ng Ayos, pera. Sinabi po yan ng dalawang testigo na dating mga manager ng Land Bank, pero nilinaw din nilang hindi naman daw ito illegal. Nakatutok live si Sandra Pero cash, no? Aguinaldo. Sandra! Vicky, sinimulan na ngang ilatag ng prosecution yung kanilang ebidensya para dito sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential fund. At dalawa nga pong dating manager ng Land Bank ang iniharap nila dito sa impeachment court. Laman ng kahong ito ang mga dokumentong may kinalaman sa paggamit umano ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds. Hudyat na Talagang laki ng karatula, no? Confidential funds. simula na ang paglalatag ng ebidensya sa Article 1 ng impeachment complaint kaugnay sa umunay maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds na dumaan sa tanggapan ng bise at noong kalihim pa siya ng Department of Education. Naglatag ng opening statement si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima para sa prosecution. Pero tumutol agad ang abogado ni Duterte dahil meron daw sinasabi si de Lima na conclusion of fact and law na dapat ay nanggagaling sa mga testigo. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. Oo nga naman, ano? So to allow, Your Honors, again, a continuation of such really goes into the matter of fair play, Your Honor. Iniharap ng prosecution ang una nitong witness, si Violeta Consentido, Kumukha ni yung mga gumaganap na Dracula. the branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard. Magagalit na naman sa akin yan. Di ba ganito yung hairdo ni Dracula? Yung ito ni Sir. Last time na i-post ko to, dami nagalit sa akin eh. Ito, pag may kinokomentan ako regarding kung ano man yung hanggang dun lang ako, hindi ko kini-question yung niyan, capability niya. Na lang kasi ganito yung buhok ng yung mga gumaganap na Dracula, di ba? Dati. Yun lang na ko lang, wala ko ibig sabihin doon. Dami naman magagalit sa akin eh. The beginning, it was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such really goes into the matter of fair play, Your Honor. Iniharap ng prosecution ang una nitong witness, si Violeta Consentido, the branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, nung panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash, gamit ang 4 na checking tig 125 million pesos bawat isa. Ang mga tseke may petsang December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Ayon kay Constantino, unusual o kakaiba para sa kanya ang transaksyon dahil sa laki ng halaga at dahil cash ang withdrawal. O nga naman, bakit cash
aanin yung cash. Let's say, sabihin na natin na na official business yung pero parang unusual cash. No? Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng Bendalo isang po. government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung Opo. withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung Kita ko din, nag-isip din eh. So, gamitin yung cash. Pero syempre, katulad doon sinabi kanina, hindi naman daw illegal. 'Di ba? Pero, alam mo yun. yung cash na to. So, Cash. pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging usual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Oo nga, Kasi halimbawa kung may babayaran ka, na kung ano man yun, kung anong official na bayarin man yun, cheque. Hindi siya cash. Para saan yung cash? Masasabi nating once in a lifetime yung Once ganitong in a amount in cash. Pwede po. Pero ayon sa branch manager, lehitimo naman Oo. at hindi ilegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin daw nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate. Yes, sir. So, my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Suspicious kasi, 'di ba? May napanood ako, parang di-differentiate nila word na suspicious sa unusual. When you say unusual, hindi siya pwedeng hindi pa siya nangyari before or hindi naman usually na 'yun ang ginagawa. Pero it doesn't mean na suspicious na siya or kaduda-duda. Magkaiba yun, For example, ganito, para maintindihan ng iba. Halimbawa, ako. Hindi ako lumalabas ng bahay ng nakapantalon kasi lagi ako naka-shorts eh. Ewan ko na, simula nung nagmumotor ako, lagi ako naka-shorts lagi. Hindi ako Ngayon, pag nakita mo ko ng naka-pants na lumabas ng bahay, unusual yon. Pero hindi naman siya mali. 'Di ba? Hindi naman siya bawal. Talagang hindi lang talaga madalas mangyari or bibihira mangyari o nangyari lang nung time na yon. Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Ang perang withdraw nilagay daw sa 4 na bag. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. Kabuisit si Tulp. Hindi ko alam kung ba't nabubuisit ako dito. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution, Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it. sumunod na tinawag bilang witness si Nenita Camposano, dating bank manager ng Land Bank sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential fund ng BICE nung DepEd secretary pa siya. 3 cheque ang winidraw sa account ng DepEd na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa noong February, April at July 2023.
Isang Edward Fajarda, dating DepEd Special Disbursing Officer daw, ang nagpupunta sa bangko at lumalabas daw ito sa fire exit dala ang pera. Gaya ng naunang testigo, sinabi ni Siyempre, madami Camposano yun. na unusual o kakaiba ang transaksyon ng DepEd. For government agencies, Cash ano din. siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Si Robin Padilla. Si Senator Robin Hood talaga eh. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kayo nakita. Okay. Hindi na nag-cross-examination ang depensa kay Constantino pero may tanong kay Camposano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, yun. Para siguro hindi bigyan ng kulay kung bakit lumabas sa fire exit. Kasi maybe kapag nga naman na sinabi na lumabas sa fire exit, uy, tinatago, talagang guilty. Pero pwede naman yun, no, for security purposes. Kasi 'di ba, malaking pera yung dala eh, 'di ba? Sa part naman na yun, magiging fair naman ako na wala namang bearing yun kung saan man dumaan. Ang may bearing yung yung cash. Paano kaya yun? Magpapaliwanag ba ang doon, defense, kung bakit cash yung saan ba gagamitin yun? Babayaran ba ng cash yung mga pagkakagastusan nila, kung ano ba yun? Diba? Unusual lang naman pero hindi siya illegal. Vicky, sa susunod na linggo, 3 witness ang pinapatawag. 2 po dito ay mula sa Commission on Audit at isa po ay direktor ng House of Representatives. Vicky? Sandra, noong nakaraang linggo ay napag-usapan ni Senate President Win Gatchalian at Senador Chis Escudero ang pagbabago sa takbo ng impeachment trial para nga mapabilis ito. Sabi nila, pwedeng tapusin muna ng depensa ang kanilang presentasyon sa Article 4 bago lumipat naman sa Article 1. Pero kanina, sinimulan na ang paglalatag ng prosekusyon ng ebidensya para sa Article 1. Ano ang nangyari sa napag-usapan ni Gatchalian at Escudero, Sandra? Obviously, hindi natuloy. Vicky, nabanggit nga yan ng presiding officer kanina nung magtatapos na yung trial. At sinabi niya na hindi na itutuloy yung proposal na yon dahil nga ang depensa po ay hindi pumayag dyan sa arrangement na yan dahil ayon na rin sa kanila ay napaghandaan nila yung dating setup na ilalatag muna yung prosecution, yung kanilang mga depensa para doon sa 4 na articles at saka lamang po maglalatag na ebidensya ang depensa. So, sa ngayon, Vicky, ay hindi matutuloy ang panukala na yan. Vicky? Alright. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. So, yun yung nangyari. Grabe naman yun, no? Kaya, nananawagan ako sa bansang Pilipinas. Na huwag tayong maging loyal sa huwag tayong maging loyal sa tao. Sa Pilipinas tayo maging loyal. Kung ano ikakabuti ng Pilipinas. Hindi lang sa part ito ng mga supporter ni BP Sara, ha. Sa lahat ng Pilipino, kay BBM kayo or kakampink or kung ano bang partido nyo, maging loyal sa Pilipinas. Hindi dun sa tao. Tingnan natin kung ano magiging sagot nun, di ba? Just imagine cash. Anong gagawin doon sa cash? Parang awkward naman kung may project sila, cash na babayaran. Anong purpose kayo ng cash? Sana tinanong kung para saan yung cash na yon, no? May proseso ba para itanong na? Anyway, ano masasabi nyo doon, mga men? Kung para saan yung cash. So, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat, no? Ano napawaw daw? Wait lang ha, napawaw daw si Rapi Tulfo.
Napawaw? What do you mean napawaw? Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajarda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct? Yes, sir. Now, anong mga dokumentong sinamite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajarda ang designated SDO? Wala po. Wala? Wala po. Anong sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajarda ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala? Wala. Laway lang? Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon Parang bilang ano, SDO. Right? Wala may po papel dapat. Eh kung wala naman sa rules yun bakit siya lang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. No. wow. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the BP. Or kung ayaw ni BP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon.